Nagbabalik tayo sa Japan, ka-coffee. Siyempre, isa ito sa favorite country natin. Hi guys, welcome to Fukuoka. So, medyo malamig na dito ka-coffee, no? 17 degrees Celsius yung temperature nila dahil medyo nag-uulan-ulan daw kaya medyo malamig. Pagising sa umaga, nag-ikot-ikot na rin kami para maghanap ng almusal. Naghahanap tayo ng kambal pandesal. Yeah, si Tita Vivian at si Brian. Ang team Fukuoka. Every year nasa Fukuoka. Naghahanap ng AFAM. Yung hotel na na-check-in na namin, ang konti ng tao kasi halos self-service lahat. Ikaw na rin ang kukuha ng mga kailangan mo sa kwarto. Siyempre kapag Pinoy, hakot ng supply. Hindi naman lahat. Siyempre hindi kumpleto ang ating biyaheng Japan kung hindi natin makakausap ang ating mga kababayang OFW. Isa na nga dito ang beauty queen na si Ma'am Eden. Para siyang simple, no? Ayan si Madam, Donyang-donya, Doon yan ang dapat. Kumusta naman ang sahod sa mga gusto mag-Japan? Kumusta yung sahod? Depende ang sahod dito. Yung halimbawa, kung ikaw ay OFW, di ba may mga training, iba-iba kasi yung iba-iba kasi yung sahod nila sa training. Pero kung residente ka naman dito, depende rin sa trabaho mapapasukan mo. Kung mga training lang, mga estimate lang. Eh, yung iba kasi malalaki din eh. Kasi yung iba kasi, di ba, minsan mabot din sila ng may mga, sabi lang ha, yung iba nasa mabababa daw yung iba, may mga pito, pero may mga overtime. 7 lapad? Oo. 70,000. Nila yun. So 35,000 naman, parang ganyan. Oo, pero libre naman sila lahat doon, di ba? Pero ano lang yun, kumbaga starting lang yun. Starting. So pag tumagal pa, mas lalaki pa. Pero yung mga kasama ko kasi sa may mga training sa amin, alam mo ba na magkano yung sale nila na abatin sa 13-15 ganyan. 13-15 lapad? Kasi may overtime yun. Okay. Kaso mahal ang gastos din, ang bilihin. Mahal talaga dito. Mataas ang standard of living ng Japan. Ano yung sekreto ginagawa ng mga Pilipino para makatipid? Siyempre, diskarte na lang eh. Discard na lang nila sa buhay. Kagaya yung halimbawa, kagaya sa amin na kami ay mga nandito, di ba, mga residente. So, kung magpo-focus ka lang sa isang mong trabaho, hindi pa pwede. Kasi, kukulangin ka dahil ang mahal ng tax dito. Lahat babayaran mo, residence tax, yung tax mo pa sa trabaho, lahat na yung bayad. So, paano ang apartment naman? Paano ba yung boarding house ba yan? Yung mga tinitirahan? Kanino? Akin ba? O Kayo ma'am, kayo muna. Sa inyo muna. Sa akin kasi ako yung pinagsikapan ko talaga na magkaroon ng sariling bahay. Pero yung bahay naman parang rent to own yun. Kasi dito naman magkaroon ka ng rent to own, hindi kagaya sa Pilipinas. Nasa Pilipinas, magbabayad ka pa, magda-down ka pa, or kung ano. Eh dito kasi hindi na eh. Depende yun sa mo. Halos kadalasan lately, yung zero yun na yun. So sabi yung zero yun, no down payment na yun. Pero depende sa sweldo mo yun. Kung can afford ka, at saka dapat malinis yung pangalan mo, hindi ka blacklist. Para makuha ka na. Okay. Matagal ka na dito ma'am? Medyo. Ilang taon na po? So far ngayon, nasa 20 years na rin. Tapos ang pamilya nyo, nandito na rin, Yung anak ko, nandito, tapos na rin sila. May kanya-kanyang buhay, kaya ako may sariling buhay na rin mag-isa. Yan lang, no? Yun lang ang problema. Ma'am, nagbablog kayo kasi yun yung content na para pampalipas yun ng stress eh. Oo, nagbablog. Invite mo sila ma'am, ano yung page ninyo, ano yung channel? Sa Shahani Glamorosa. Ayun, siya pala si Glamorosa. At kung gusto niyo rin makita yung buhay dito sa Japan, ayan, nadjadjaan niya sa vlog ni Ma'am Shahani. Pwede rin kayo magtanong sa akin ng kung ano-ano, sasagutin ko sa... O yan. Pwede kayo magkasama sa private ko or pwede nyo kong i-add sa Eden Caspiscinas na FB account ko. O yan, lalo na yung mga interested, gustong magpunta ng Japan. Ako, matutulungan kayo ni Ma'am. Baka may mga questions kayo. Diba? Para mahirap kasi yung lulusot ka dito, no? Tapos wala kang papeles, hindi rin magtatagal. Ayan. Learn from the expert. Kahit saan naman tayo mag-abroad, pag basta marunong ka, unang-una marunong kang dumiskarte sa buhay. Pero siyempre, una sa lahat, huwag tayo makakalimot sa Diyos. Marunong tayo makipagkapwa at marunong tayo sa buhay. Yun ang pinaka-ano. Tiyaga at, siyempre, tiyaga at pagtitiis sa lahat ng bagay. Ganon yun. Ma'am, shoutout mo na rin yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Mga kamag-anak ko siyempre sa Encinas family dyan sa Pilipinas. Saan yan ma'am? Anong probinsya yan? Albay.
Hoy, mga Bicolano, mga daragang magayon. Shoutout sa Encinas family dyan sa Bicol. Marami tayong ka-coffee dyan sa Albay. Sa Albay po. Kaya pala tayo nasa Japan para dumalo sa World Class Excellence Japan Awards o WCJA. Awardee tayo dito ka-coffee ha. Maswerte tayo na napasama tayo sa kanila mga awardees. And of course, congratulations at maraming salamat kay Ma'am Emma Cordero. I-follow nyo rin ka-coffee si Ma'am Emma Cordero sa kanyang Facebook page ha. Siya po ang founder at ang organizer ng event na ito at napakarami na nilang natulungan dito sa Pilipinas dahil sa kanyang mga humanitarian efforts. After ng successful event, syempre, kaunting kasiyahan kasama ang mga kababayan nating Pilipino na nandiyan po naninirahan sa Japan. Guys, this is Mika Lori from Osaka, Japan. Wala akong tulog, grabe oh. Puyat na puyat. Ganda ni Ma'am, oh. Puyat na puyat. At dito nakita rin natin ulit ang ating mga naging kaibigan na sa Japan ha, mula kay Ma'am Ruth. Naku, beautiful and talented ha. Beauty queen yan si Ma'am ha. Napakabait at napakaraming talento. Yeah. Nandiyan din of course sina Ma'am Joey, sina Sir Edwin, si Miss Jane at napakarami pang iba. May mga banyaga rin tayong nakilala. Yan si Mekos Mekos, mga insan, ang Bibibo. Mapapaindak ka na lang sa husay nila. At syempre, masaya rin na makasalamuha ang ating mga kababayan sa ibayong dagat. Nasubukan rin nating mag-taxi dito nung nandito tayo noong 2017 dyan sa Tokyo. Ay alam nating mahal ang taxi. Ang flag down rate nila ka-coffee ay 670 yen. So katumbas siya ng 300 pesos, no? Tapos siguro a few minutes yan, mga 5 minutes hindi aangat. And then pag umangat na siya, 80 yen naman yung pag-angat niya. So parang 36 pesos umaangat siya. Tapos medyo mabilis na siya. Kaya kakabahan ka. Kasi halos 1 minute umaangat na siya. So medyo mahal lang taxi dito ka-coffee ha. Imagine kung malapit ka lang, 300 na agad yan. Pag sakay mo pa lang, 300 na agad. Tapos tataas ng 36. So kaso mahirap kasi mag-commute kung magbabas ka lang, no? So pag no choice ka, taxi ka talaga. Papaano ba naman hindi magmamahal? Mas mukhang pasahero pa ang driver kesa sa totoong pasahero at mga naka-gloves pa. Ayan, kain muna tayo. Ayan o. Ano po sa inyo? Ay, ako pala magbabayad sa iyo. Ayan o. Kasi yung utang ko 700. Walang nakitang kambal pandesal. So dito na tayo sa mamihan. Hindi lutuan mo. May pares. May dinuguan. Dinuguan. O ayan, sopas na ako lang sa baw. Ito toge. Ito chop suey. Ayan. Tara, let's go. Atak. Konnichiwa. Tara na. Syempre, hindi natin palalampasin ang paborito nating pagkain, ang ramen. Ramen. Authentic, no? Sa Pilipinas meron din, pero iba yung lasa kapag dito sa Japan mismo kasi tunay talaga, no? Hindi parang hindi tinipid sa ingredients. Hindi lasang magic, sarap. Parang Tagalog yung nagsasabi. Time lapse na natin yan. Iba yung sa kanya, red yung kulay ng sabaw na. Oo, iba yung kanya.
Kinagabihan naman nag-ikot-ikot po kami at social na mga street food dito ha. May bubong at hindi may chromatic na payong ang gamit nila. Di lang natin ito natikman dahil ang dami ng tao. Kung titingnan ka coffee, masaya ang buhay sa ibang bansa pero hindi lahat ay ganito po ang sitwasyon. Kaya pahalagahan natin ang bawat OFW. Kung may mga kakilala kayong OFW, kapitbahay o kamag-anak, ka-coffee, ipakita natin ang pagpapahalaga sa kanila at ang pagmamahal na rin sa kanila dahil sa kanilang di matatawarang sakripisyo. Kaya mabuhay ang lahat ng OFW nasa naman po kayong panig ng daigdig. Yan muna ang hatid natin for this episode, ka-coffee. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na taon ha. Diyan muli sa Fukuoka, Japan.